Salamat sa iyo, aming Panginoon. Hallelujah. Madilim na kahapon, nangusap kang may kaliwanagan, kanta mo'y namasdan. Mundo man ay mag-iwan, ako'y di mo pababayaan, magpakailanman. Isipin man ang kalawakan, di ka kayang hawakan. Pinili mo ako, tahanan mo. Ako'y sumasamba sa iyo. Sambahin ang Diyos na buhay ko, ang puso ko'y maging dambana mo. Wala na iba, O Diyos. Ako'y sumasamba, ako'y sumasamba sa iyo. Ang puso ko maging dambana mo. Wala nang iba. Tunay kang Panginoon sa buhay namin. Hallelujah, Lord. Tunay ka at totoo. Inataas natin ang kamay sa Panginoon. Let's worship the Lord. Dakila ka dito sa buhay ko, sa presensya mo, naging buo ang pagkatao ko. Tunay, tunay ka at totoo, hindi nagbabago. Dakila ka dito sa buhay ko, sa presensya mo, naging buo. For the last time, tunay. Yes, Lord. Tunay ka at let's declare the faithfulness of the Lord. nagbabago. Dakila ka dito sa buhay ko, sa presensya mo, naging buo ang pagkatao ko. Hallelujah, Lord. Naging buo kami, Panginoon, dahil sa pagmamahal mo, Diyos. Kaya kami, Lord, sumasamba. Sumasamba, Panginoon. Nagpapakumbaba. Hallelujah. Ako'y sumasamba sa iyo ng buong buhay ko. Ang puso ko'y maging dambana mo. Wala nang iba, O Diyos. For the last time, buhay ako, sumasamba sa iyo ng buong buhay ko. Ang puso ko'y maging dambana mo.
Wala nang iba, O Diyos, sa buhay ko. Wala nang iba. Wala nang iba, O Diyos, sa buhay ko. Oh, wala nang iba. Wala nang iba, O Diyos, sa buhay ko. Oh, we thank you, Lord. Oh, Lord Jesus, we thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat sa umagang ito, Lord. Sa aming harapan, nakita namin ang iyong mga kamanga-mangang gawa. Kahiwa-hiwagang mga milagro sa buhay. Kaya Lord, sa aming pagpapatuloy, Panginoon, nawa ang iyong lingkod, Lord, be a mouthpiece to your people. Lord, salamat, Lord, sa lahat ng makikinig. Buksan mo kanilang mga puso at isipan na manahan ang iyong presensya sa kanilang mga buhay. Because, Lord, you are our dwelling place. Lord, this church is your dwelling place, Lord God. This place where your presence resides. And where your presence, Lord, there is freedom. Freedom! Freedom! Thank you, Lord. Hallelujah. Palapahan natin si Lord in the mighty name of Jesus. Amen and amen. You may be seated in the wonderful presence of the Lord. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga. Lumipas na si Bagyong Opong. So, thank you, worship team. Pwede na po kayo maupo. By the way po, ako si Pastor Harold. Maraming salamat po, una po sa lahat, kay Pastor Dong, Pastor May, sa pagtitiwala ng pangangaral ngayong araw na ito. Amen po ba? Sino excited? Hello, sino excited? Di ba? Kung ba excited? Amen. Di ba? Excited ka? Di ba? Palapahan natin si Lord for the last time. Mas malakas pa dyan, mga kapatid. Amen. No? So, napag-usapan natin, konting recap lang, a well-lived life. A quickened spirit, sabi nga ni Pastora Sally last time. And that quickened spirit na ating mararanasan, ay mararanasan lang natin kapag ang dwelling ng Diyos ay nasa atin. Amen po ba? No? So, bago ko po simulan, may sasabihin lang ako sa inyo. Ang Diyos ang unang gustong-gustong makausap ka. Ang Diyos ang unang nangarap na ikaw ay makasama niya. Amen po ba? God's dwelling place. Turning from house to home. Marami ngayon, nababalitaan natin, di ba? Ang daming bagyong dumaan. Napakaraming mga bahay na devastate sa Masbate. Ang dami-dami, nangatuklap. Oh, tinangay ng mga baha. Ang dami-dami. Na-imagine nyo ba yung mga mukha nila? Nung makita nila, pagbalik nila galing doon sa kanilang mga evacuation area, wala, bahay ko, wala na. Yung pinaghirapan ko, yung bahay ko, pag-ibig pa naman yun, housing loan pa naman yun, hindi pa yung tapos. You know, diba? Pinundar mo siya. Binigyan mo siya ng tuon at pansin. Pero di ba natin alam na may mas napakagandang plano ang Panginoon sa buhay natin? Amen po ba? No? So, sabi po dito sa Genesis, ito po ay importante na ating babasahin ko po ito kung gusto nyo pong nandiyan na po sa likod. So, babasahin ko po ang Genesis chapter 2. To the following. No? Sabi niya dito, then the Lord formed the man of dust from the ground
and breathed into his nostrils the breath of life. The man became a living person. The Lord God planted a garden toward the east, and there he placed man who he had formed. Out of the ground the Lord caused every tree to grow, no? That is pleasing to the sight and good for food. No? The tree of life was in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. Now the river flowed out of Eden to the water garden. From there it divided, and it became 4 rivers. Now the name of the first is Pishon. It flows around the whole land of Havilah, where there is gold. The gold of the land is good. The bdellium and the onyx stone are there as well. The name of the second river is Gihon. It flows around the whole land of Cush. The name of the third river is Tigris. It flows east of Assyria. And the fourth river is the Euphrates. Bakit po ito sinasabi? Because this is where God dwells. Amen po ba? Garden of Eden is where God dwells. Ito kung saan concentrated yung kanyang puso. Ito yung concentrated yung kanyang atensyon. Concentrated masyado. Doon lang siya nakatuon. Amen po ba? At bakit doon siya nakatuon? Dahil ang kanyang mahal na tao ay doon nakalagay. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Di ba? Bakit niya ginawa lahat yun? Kasi mahal niya ang tao. Amen po ba? Mahal niya ang tao. Pero, Genesis chapter 3, to following verses, may nangyari. Ano nangyari? Nagkasala ang tao. Nalayo ang tao. Hindi na siya freely maka-access sa Diyos. Amen po. No? So makikita natin doon na may kailangan gawin kasi may nawala. Nagkasala ang tao. No? Kaya dito sa Exodus 28 verse 5, sa buhay ng ating ni Moses, sabi niya sa Exodus 25 verse 8, have the people of Israel build me a sanctuary. Bakit? Dahil yung design ng Diyos ay gusto niyang ibalik sa tao. Amen po ba? No? He wants to commune directly. He wants to commune directly. Gusto niya makipag-usap ng diretsoan sa tao. Usap tayo, Brad. Di ba? O pag nasa kumpanya ka, pag gusto mo mag-usap sa isang manager o sa isang may-ari, teka, may appointment ka ba? Di ba? May appointment ka ba, Brad? Dapat isang buwan pa, naka-appointment ka na eh. Pero sa Diyos, hindi. Gusto niya at gustong-gusto niya na ikaw ay kausapin. Gusto niya kausapin ka, ano ang pinagdadaanan mo. Gusto ka niyang palakasin, gusto ka niyang pagpalain. Amen po ba? No? Mas maganda dito po sa New Century Version, habang ako ay naghahanap ng ano. The people must build a holy place. The people must. Ano yung must? Kinakailangan. Nakita niyo ba ang urgency sa buhay niyo? Sa ating puso? No? There's an urgency, there's a must in our life na kailangan nating gawin para tayo ay maging kaisa ng Panginoon. Dahil nga tayo ay nagkasala. Ito yung paraan ng Diyos para mabalik. Ibalik tayo sa kanyang pakikipagrelasyon through the holy place. Amen po? Kaya holy place is the sanctuary or the tabernacle. No? So makikita natin dito sa Tagalog, babasahin ko ulit. Ipagawa mo sa mga mamamayan ng Israel ang toldang sambahan para sa akin kung saan titira akong kasama nila. Pipicturean ko po kayo ng sitwasyon ng mga Israelites noong unang panahon na para maintindihan nyo. Pag ang lingkod ng Diyos ay gustong makikipag-usap, si Moses, aakyat siya dun sa bukid. Ang mamamayan saan? Nasa baba. Anong naririnig nila? Kulog, kidlat, lindol. Hangin.
Yun lang. Yun lang ang kanilang, ay si Lord yun kasi may kulog, kidlat, lindol. Kaya nga, yung mga panahon noon, sumusunod ng panahon, kahit nakalagay na sa puso ng tao na maghanap ka sa Diyos. Kulog, ay kulog, andun si Lord. Kidlat, andun si Lord. Lindol, andun si Lord. Ha? Sa mga kahoy, andun si Lord. No? So Diyos talaga ang nagbigay ng desire. Bakit ka nandito? Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka. Amen po ba? Diyos talaga ang mag-desire na mabalik ka sa Kanya. Diyos talaga ang gusto kang hilahin pabalik. Kaya nga, sa kapit pandesal, di ba? Something sa puso mo ang something ang nabubuksan kasi Diyos ang nagbibigay ng desire na yan. Amen po ba? Palapan natin si Lord. Di ba? Sino ang tinatawag ng mamamayan? Ikaw, ako, tayong lahat. Ang church na ito. No? No? So, ang Diyos ay may pagmamadali sa buhay natin kasi gusto Kanyang pagpalain. Gusto Niyang tanggalin yung bigat sa puso mo na tagal-tagal mo nang dinadala. Amen po ba? Gustong palinawin ng Diyos ang buhay mo ng ang tawag doon, blurry. Kumbaga. Di ba? Gustong hilumin ng Lord ang puso mo na sugat na. Amen po ba? Kaya gusto niya, pinupuwersa na niya ang Israel, build me a holy place. Amen po. Naintindihan po ba natin? Bakit nagkaganon kailangan natin ng holy place? Bakit may church? Bakit may sambahay? Bakit may kapit pandesal? Because God wants to build His house, His presence in you. Amen po ba? No? At bakit kailangan pa? Pwede naman siguro na, grabe naman si Lord, talagang paghihirapan pa kami, pwede namang bumabaan na sa mga pag-uusap. Diba? Pero there is this purpose in our hearts that we need to build. No? Sabi na dito, sa Exodus 25, ang purpose nito, bakit kailangan ng church? Example. Hello? Example lang ha. May nag-invite sa'yo, sharean ka ng word doon. Tapos nag-share ng word sa'yo, may maintindihan ka kaya? Wala, di ba? Tama mo ba? Hindi ka ba? Uy, alam mo ba, mahal ka ni Lord. Walang maintindihan doon. Kaya there's a specific place na gusto kang dalhin ng Diyos at ito ay ang church. Amen po ba? Amen. Are you ready? Amen po ba? No? Because God wants to speak with you. He wants to dwell among you. Amen po? No? Hallelujah. Ang bayan ng Israel noon ay hindi talaga makalapit sa Diyos. Hindi ka kinakaya ng kanilang kapasidad lumapit sa Diyos. Kailangan nila ng lingkod ng Diyos. Amen po ba? May limitasyon doon na part na yon. Kaya ang gusto ng Diyos ay hindi lang maging neighbor mo. Hindi lang siya maging katabi mo lang. Gusto niya tumira sa puso mo. Amen po ba? Amen po. No? Kahit kakilala mo, kahit magkaibigan kayo ng neighbor mo, pero you will not allow yung iyong kapitbahay na gumulo sa bahay mo. Tama? Kasi there's a limited space. May limitado. Pero ang Diyos, desire niya, break that limitation. Amen po ba? Sa buhay natin. No? So, sa generation na ito, ang ating buhay ay parang bahay. Di ba? Binubuo natin, pinapaganda natin, tama? Nangangarap tayo. Marami tayong gustong abutin sa buhay. Pero, sabi ko nga kanina, yung mga nabagyuhan, ang ganda-ganda ng bahay, pagdating, saan yung bahay ko? Pinaghirapan ko yun. Nako, yung sasakyan ko, hindi pa bayad. Nakaloan pa yun sa bangko.
Ang dami ng nako. Amen po ba? Ano bang may importante? You exist or you live? Now, makikita po natin ang kumpara. Kung metaphorically speaking ko po, ano ang pagkakaiba ng bahay at tahanan? Amen po ba? No? So, kanina po, naintindihan natin na ang Diyos ay gustong manahan sa atin. Ngayon po, metamorphically speaking, isipin natin ang ating buhay ay parang bahay. Parang bahay. Ginagawa natin. Binibigyan natin ng halaga. Amen po ba? Una, ano ang pagkaiba? Ang bahay ay empty. Ay, bahay yan. May nakatira ba yan? Wala. Di ba? Eh, wait. Tanong ko, pag kayo naghahanap ng marerentahan, anong tatanungin nyo? May tahanan po ba dyan? Hindi, di ba? Anong tatanungin natin kung mag-inquire tayo? Bahay. Kasi wala pang tao. Di ba? Pangalawa, cold. Malamig. Pagpasok mo ng bahay na walang tao, parang kawawa naman to. Minsan, pag yung bahay ay matagal nang walang tao, nanginginig na yung ano ko kasi parang may mga nagiginig ko na. Hello? Tao ba? Parang may iba akong nararamdaman ha. Hello? Parang may iba akong nararamdaman talaga. Tapos, pagpasok pa lang, pag ng pinto, pag kunting hip ng hangin, hala ka, mayroon talaga tao dito. It is very cold. Walang buhay. Pangatlo, structured. Buhay natin minsan. Kain, tulog, trabaho, uwi. Structured. Ikot lang. Amen po ba? Ang bahay structured. May poste, may hamba, may pintuan, may bintana, may bubong. Di ba? It is structured. It is concrete concept. Concrete ng tao. Yung pag-iisip ng tao, paano niya pinapamuhayan ng kanyang buhay. Amen po ba? Physical, nakikita. Nakikita mo, wow, ganda naman ng bahay. Wow, ganda ng church namin. Wow, ganda ng church nila, aircon. Amen po ba? Pero every time may nakakausap ako dito, sabi, di ba, pag nandito sila sa harap, we feel God's love. Kaya dalangin po namin sa mga first-timer that you may feel the presence of God's love. Amen po ba? Amen? It is a residence. Tirahan. Now, tahanan. Ngayon. Ano ang tahanan? It is a spirit that gives confidence. So stay. Gusto ko dito. Ang sarap-sarap nila dito. Nagtatawanan sila. Enjoy na enjoy ako dito. Amen po ba? Sino nakaranas niyan? Ako kasi galing ako ay maraming address. Kaya nung makumpara ko yung buhay ko noon, ay makumpara ko yung bahay ng pinsang ko sa bahay ko, sabi ko, gusto ko dito. Ay, ang sarap naman nila. May katawanan sila. Di ba? So, it is not seen, but it is felt. Amen po ba? It gives comfort. Amen po? Sino dito na ayaw mag-CR sa ibang lugar? Gusto talaga sa bahay. Hallelujah. Kanina lang may kausap ako eh. Kuya, uwi ka. May routine ka pa naman. Kuya, nilagyan ko na ng bidet yung CR eh. Hindi, okay lang. Ayaw talaga niya doon sa CR. Because gives him comfort. Amen po ba? Comfort. Pangatlo, security. Amen po? Sa bahay, sa tahanan, may security ka. May protection ka. Amen po ba? No? Kaya nga mga anak, mga magulang, di ba? Oy, alas 6 na ha. Dapat nasa bahay ka na, alas 6. Striktong mga magulang dyan. Tama po ba? No? So, napaka-importante. No? And it gives refuge.
No? Ano yung refuge? Yun bang may bagyo, ikaw ay safe na safe sa lugar? Ang problema naman, may bagyo nga sa loob, may bagyo din sa loob, sa labas, may bagyo din sa loob ng bahay. Oh, lumilipad yung plato. Hallelujah. Kasi yung tatay, huli nang umuwi, lasing pa. Sabi naman yung barkada, pre, ilag ka pre. Patay mong ilaw pre, pwede ka makita. Sabi naman nung kanyang umuwi. Hindi, tinamaan pa rin. Balik siya sa kanyang kumpare, sabi, pare, sinunod mo yung advice ko. Patayin mo yung ilaw para di ka oo nga pare. Pero kahit madilim pare, tinatamaan pa rin ako Sharpshooter na no? So makikita natin dito ang kaibahan. Amen po ba? Bakit ba ang tayo nandito? Because we see something in this house. Amen po ba? We see something in this church na kakaiba. Bakit taga Batangas pupunta pa dito? Isip-isip. Bakit taga Bacood pumupunta pa dito? Bakit taga Montalban pumupunta pa dito? Bakit taga Laguna pumupunta? Ay, taga Paranaque naman talaga ako Amen po ba? Bakit taga Pasig pumupunta pa dito? Wala bang church doon? Bakit taga San Juan, Batangas pa yung dalawa niyan, no? Pero nasa na sila ngayon. Pero bakit pumupunta kayo dito? Because something that gives, it a spirit that gives confidence, comfort, refuge, and security. Amen po ba? No? Bakit kailangan natin na maintindihan na kailangan natin ng Diyos sa buhay? Why we need God's dwelling in our life? Okay naman ako. Okay naman yung bahay ko Ang ganda nga ng bahay ko Diba? Ang ganda nga ng buhay ko Metaphorically speaking No? Parably speaking. Ang ganda naman ng buhay ko Pero aminin mo natin hindi. Saan yan? Hanggang kakayanin mong ganyan. Amen po ba? No? So why we need God's dwelling in our life? No? So, dahil kailangan natin, una, ang pagkikipag-commune sa Panginoon. God's desire is to dwell with us, to commune with us. I will dwell among them. Amen po ba? Isang pribilehiyo sa atin nabigyan tayo ng pagkakataon na makaniig ang Diyos. As I have said before, yung mga Israelites, wala silang enablement, wala silang capacity na umakyat sa bukid at sabihin, ako naman muna, Moses. Hindi pwedeng ganon. Bakit? Hindi pwedeng ganon. Kasi there is a limitation. But God, in His sovereign love para sa atin, He wants to dwell. Galing siya sa langit. Galing siya sa pinakataas. Gusto niyang bumaba. Amen po ba? Gusto kanyang makaniig. Gusto niyang bumaba sa level mo. Gusto niyang bumaba kung ano ang sitwasyon mo sa buhay. Amen po ba? No? I will dwell among them. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Sabi ko kanina sa Genesis, mamaya, makikita nyo ang connection. Bakit? Sa Genesis pa lang, gusto na ng Diyos na makausap ka at makainig ka. Amen po. Sa Eden, tapos sa tabernacle, sa temple, kay Christ at sa Holy Spirit, no? Ito yung progression. Ito yung paraan ng Diyos upang unti-unti niyang tilapit ang puso niya sa inyo. Diba? Una, Eden. Ito yung perfect na plan ng Diyos sa buhay. Pero dahil nagkasala tayo, pumunta tayo ng tabernacle. Napasok tayo sa simbahan. At doon natin kinakausap ang Diyos. Amen po ba? Pero dahil minsan, limitado pa rin sa ating buhay ang ganong mga paraan, si Jesus mismo na ang bumaba para sa iyo. Amen po ba? Amen? No?
si Jesus Christ mismo. At nang masunod niya ang kalulatian ng Diyos, ang gusto ng Diyos para sa iyo, para pa rin sa atin ang iniisip ng Panginoon. Bakit ba napakamatay si Jesus sa cross kung kaya mo nang baguhin sarili mo? Isip-isip. Diba? Pero kailangan natin si Jesus upang mabago ang ating landscape ng ating buhay. Kailangan natin si Jesus upang anuman ang pinagdadaan natin ay kaya natin itong malampasan. Amen po ba? No? Hindi tayo perpekto. Hindi na nga kailangan ng Diyos ng perpekto. Kailangan niya lang ay yung bukas mong puso. Presence. Ang presensya ng Diyos ang kailangan natin. Amen po ba? No? Si Jesus sa Hebrews chapter 3 verse 6, dahil sabi niya dito, but Christ was faithful as a son over His house. Ang kasunod ang ganda-ganda. Whose house we are. Sino? Whose house we are. Tayo. Tayo. Ang pintig ng Diyos ay tayo. Kahit minsan di mo pintig ang Diyos. Hello? Kahit minsan nakakalimutan mo ang Diyos, hindi pa rin nagsasawa ang Diyos na ikaw ay abutin. Amen po ba? No? Ulitin ko po, but Christ was faithful as a son over His house, whose house we are, if we hold fast our confidence and the boast of our hope firm until the end. Dahil ang Diyos ay tapat sa buhay natin, tayo ay makapagmalaki. Diyos ay tapat sa buhay ko. Amen po ba? Ang lahat na nakaranas ng katapatan ng Panginoon, magsabing amen. 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 No? Pangalawa, a house is built by hands. Ako kasi handyman, so alam ko. Una, ang gagawin mo, maghukay ka bago ka magawa ng pundasyon. Bubuhusan mo, aantayin mo, lalagyan mo ng beam. It is by hands. It is by own efforts. Tama? Ang ating buhay. Ang ating pangarap sa buhay, kailangan mong paghirapan. Tama? Mga kabataan, matuto kayo dumanas ng hirap. Bakit? Para maintindihan nyo ang value ng inyong nakamtan. Ang madaling makuha, madaling mawala. Pero, pag ito ay built, no? Built by hands. No? So, ito lamang ay para sa mga encouragement sa mga bataan. No? A house is built by hands, but a home is made by hearts. Di ba? Sa bahay, sa church, ang church ay hindi lang binubuo ng mga, manager ako eh. Dapat igalan ako sa simbahan. May ano ako eh. May katungkulan ako. Dito sa church, pantay-pantay tayo. Dahil ang puso ng Diyos ang ating pinaka-sinusunod. Amen po ba? Ano ang puso ng Diyos? To be a servant to all. Amen po ba? Amen. No? So, it is built, no? Sabi ng Hebrews 3 verse 4, for every house is built by someone. Every house is built by someone. No, hindi ko alam kung sino gumawa ng bahay niyo. Kasi kami nagre-renta pa ng kamay. You know? Pero something, no? It's a physical effort to build someone, no? To be built by someone. The builder of all things is God. Tanong, bakit gusto mong gawin ng magsarili ng buhay mo at ayaw mong hayaan ng Diyos na buuin ang buhay mo? The builder of all things is God. The builder of all things. Ang builder ng pangarap mo, ang builder ng pamilya mo, ang builder ng church is God. Amen po ba? It is God who desires to build you up. No? Sabi ang description ng tabernacle ay 3 bagay. Una, materials. Yung templo, di ba? Kaya nga sabi, build me. After that verse, sabi niya, ganito, ganyan. There's a pattern. May pattern na kailangang sundin. No?
pattern. Oh. May kailangan kang sundin. May kailangan kang pagtuunan ng pansin. Tabernacle, materials, effort, resources, obedience. Pangalawa, obedience. Kailangan mo sumunod. Wala ka mabubuo kung hindi ka susunod. Hello? May resources kang ayaw mo namang magtrabaho. May talino ka, ayaw mo namang gumawa. May nagpapaaral sa'yo, ayaw mo mag-aral na mabuti. Mga kabataan. Di ba? So makikita natin doon yung material at yung obedience, pero lahat ng dalawang parting yon ay kung wala ang presensya ng Diyos, templo lang yon. Ano nagpapaiba sa buhay nating mga Kristiyano? It is the presence and the dwelling of God in your life. Yung lugar, pag wala ang presensya ng Diyos doon, itong church, pag wala ang presensya ng Diyos dito, maliwala lang to. Pero dahil ang presensya ng Diyos, the dwelling of God is in this house, and it is in your heart, it will make a very big difference in your life. Amen po ba? No? Kayod ka ng ganito, kayod ka ng ganon, overtime ka, pati palinggo, gusto mong kunin, overtime ka pa, graveyard shift, ano pang gusto mo, diskarte ka dito, diskarte ka doon. Pero I tell you, if you don't have the presence of God in your life, hanggang doon ka lang. Tanong ko, saan ka tatagal? Kaya it makes a difference if you understand the presence of God in your life. Yung pagsama ng Diyos sa buhay. Amen po ba? Kagaya ng mensahe ni Pastor Dash kanina, sinamahan sila ng Diyos. Ang pagsama ng Diyos ay totoo. Amen po ba? At I do believe lahat ng nandito, nakasama sa church na to, ay naranasan yan. Amen po ba? No? So, makikita natin dito, pero kulang. Kasi when the presence of God comes lang, presence of God comes. Ano yung comes? Pag sasabihin na, uy, may usok, andun si Lord. Eh, pag malayo ka, tapos gustong dami pumunta doon, eh, kasi Lord, ang layo ni Lord. Hello? Di ba? Example, andun yung tabernacle, yung templo ng Diyos, and dito ka, and daming gusto. Ikaw lang bang gusto humabol kay Lord? Hindi. There's a limitation. Limitado ka. Pero alam nyo ba, dahil sa pagmamahal ng Diyos, hallelujah, ang pagmamahal ng Diyos, no? Sabi niya dito sa 1 Corinthians 6:19, no? Ang number 3 is from temporary dwelling to eternal home. Hindi mo na kailangan pumunta doon. Hindi mo na maagang-maaga para lumuhod ka at hindi mo na kailangan paghirapan. Kailangan mo lang paniwalaan at tanggapin. Amen po ba? Noong unang panahon, no? Gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo yan, gawin mo to, gawin mo to. Pero ang Diyos gusto niya na tayo ay mapalapit sa Kanya. Ginagawa niya ang lahat. Amen po ba? Lahat ng mga balakid sa buhay mo, hinahawi niya. Hinahawi niya para ikay makapalapit sa Kanya. Amen po? No? Or do you know that your body is the temple of the Holy Spirit? No? Who is in you, whom you have from God. Whom you have from God. Amen po ba? And that you are not your own. Pag inalaw natin ang Diyos sa buhay natin, papasukin natin sa lahat ng area ng buhay natin. Hallelujah, Lord, mabuti ka. Tapos sabihin na, Lord, oy, nak, magpatawad ka, may kagalit ka doon. Hindi, isasara ko muna yung pintong yan. Mamaya na yan, Lord. Dito na muna ako. Kasi hallelujah, ang sarap-sarap na buhay ko dito. Pero pag narinig mo naman, ay, andyan na naman siya, tataka naman. The house is not your own.
Di ba? Ako'y sumasamba sa iyo ng buong buhay ko. Ang puso ko'y maging dambana mo. Wala nang iba, O Diyos, sa buhay ko. Sino ba ang nakaupo sa puso mo yung kapatid? Ikaw ba? O ang Diyos? Kaya ka nabibigatan dahil ikaw ang pumapasan. Gusto ng Lord na ikaw ay makaranas na kagaanan sa buhay. Amen po ba? No? Kaya He wants not only temporary, not only every Sunday. Hello? Hello, church? Not every Sunday. Hindi gasoline station si Lord. Ay, teka, malapit na ako. Lunes, on fire ka. Hallelujah, Lord. Iyak ka nang iyak sa church. Oh, hallelujah, natanggap mong Holy Spirit. Tumba ka. Tumba ka. Napuspos ka na, Lord. Lunes, okay pa. Yung gasolina mo, okay pa. Tinatansya mo pa, okay pa na yan. Kakabot pa yan. Pagdating na ng mga Tuesday, Thursday, Wednesday, nag-iisip ka na, okay, kailangan ko na si Lord. Pero mamaya pa, kaya pa. Hanggang pagdating. Minsan dinaabot ng Sabado, natumba ka na rin sa problema. Tumba ka kay Lord, tumba ka rin sa problema. Kasi may limitation. Pag inalaw natin ang Diyos maging manahan sa buhay natin, kaya kanyang iangat. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Now, dahil dun sa limitasyon na yon, sabi ng John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Ang Old Testament at ang New Testament hindi magbabangga. God's Word is faithful. Sabi niya, I will dwell among them. I will dwell among them. But ito, sabi niya dito, nadagdagan, and the Word became flesh. Sa Old Testament, ang kanilang nakikita, usok lang. Andun si Lord. Pero nang si Jesus ay bumaba at nagkataong tao, they see the Lord. Amen po ba? And dwelt among us. Amen po ba? Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Dahil kung hindi bumaba si Jesus, hindi tayo makakalaya. Hindi natin mararanasan ang pagmamahal na galing sa Kanya. Amen po ba? No? At sa Kanyang pagbaba, ang promise niya noon hanggang ngayon sa Exodus 23, 25-26, sabi niya dito, ako si Yahweh, ang siya lamang ninyong paglilingkuran, pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin. Ilalayo sa anumang karamdaman. Isa man sa mga babaeng Israelita ay walang makukunan o mababaog at bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. Ito ang benefits pag ikaw ay nalaw mo ang Diyos sa buhay mo. Ako si Yahweh. Ano yung ako si Yahweh? It is sealed. It is approved. Amen po ba? No? Benefits, ang mga benepisyo na ating mararanasan kapag ang Diyos ay ating inalaw sa buhay natin, sa ating puso, ay ito. Una, verse 25, pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin. Paano natin pasasagana? Paglilingkuran. Sabi niya dito, di ba? Ako lamang ang siya ninyong paglilingkuran. Hello? Diyos ang bahala sa iyo. Pero di ko sinasabi, Lord, nanalangin ako ng Lord. Hindi ganon. Kundi hindi magiging mahirap sa iyo ang magbungkal ng iyong pangkabuhayan. Amen po ba? Nang dahil sa Panginoon, at
Dahil ang Panginoon ay nananahan sa atin, kalakip nito ang benepisyo sa atin. Amen po ba? Sa tao, pag nagpatira ka ng tao sa bahay, sino makaka-relate? Cargo de konsensya mo pa? Sino nakaka-relate? No? Pag ikaw ay nagpatira ka, ay, nako, talambira talaga. Yung budget ko, 4 lang na kilo, ngayon magiging 5. Cargo. Anong mas maganda? Yung tumira ang magdadala or yung nagpatira ang magpapakain? Yung tumira ang magdadala. No? Siya ang magbibitbit, siya ang may regalong dala. Amen po ba? No? So, unang benepisyo, pasasaganain ko kayo sa pagkain. Ang buhay na hand to mouth noon. Yung hand to mouth, katulad ng ating mahal na senior pastor. Hand to mouth. Nanglilimos sa luneta. Pero nung makilala na ang Diyos, ano nangyari sa kanya? Hindi maubusan ng pagkain. Siya na nga umaayaw. Sinong gusto na ikaw nung umaayaw? Teka, brad ha? Amen po ba? No? So, ito ang unang benepisyo pag ang Diyos ay ating pinapasok sa ating, pinanahana sa ating puso, sa ating buhay. Amen po? No? Palaging fresh. Di ba? Palaging bago. No? Palaging excited. Exciting ang buhay. Amen po ba? No? Ano kaya, di ba? O example, ito, mga magulang. Mama, anong ulam? Tuyo. Tuyo na naman. Amen po ba? Pero everyday, wow, ang ganda, ang sarap, wow. Hotdog, longganisa, fried chicken. Iba-iba. Kasi ay Diyos ng provision. Amen po ba? Number 2, ilalayo ka sa anumang karamdaman. Amen po. Siya ang mag-iingat sa di mo kita na pangyayari sa buhay mo. Siya ang magbabantay sa sakuna sa buhay mo. Amen po ba? Remove sickness. Diba? Anong ilalayo? Hindi niya palalapitin. Hindi ko sinasabing walang karamdaman, ha? Ilalayo niya. Bibigyan niya ng proteksyon ng buhay mo. Amen po ba? Number 3. Isa man sa babaeng Israelita ay walang makukunan or mababaog. Ano yung makukunan? Miscarry. Anong miscarry? Ang miscarry is fail to attain something. Hindi mo nakuha. Amen po ba? Hindi mo nakuha. Unsuccessful. No? Na short ka. Di ba? Kaya may word tayong sana all na lang. Kasi na short ka. Nabitin ka. Amen po ba? Kinulang ka. Sasabihin mo, sayang, konti na lang sana. Oh. Na-miscarry pa. Di pa natuloy. Amen po ba? No? Nabaog, mababaog. No? Pera na, naging abo pa. Kwarta sana, naging kahon pa. Yan ang miscarry. Amen po ba? Sino dumaan dyan? Ako lang ba? Ha? Ako lang ba? Amen po ba? Hallelujah. No? Ginawa mo na lahat, pero kinulang pa rin sa huli. No? Amen, hallelujah. Barrenness. Lifeless. Walang buhay. Unproductive. Meaningless. Walang value. Di ba? Barren. Wala kang, kahit makita man lang, na kahit man lang tumutubo na halaman, nakakunti-kunti. Gusto mong pumunta doon? Anong gusto mo tingnan? Yung lupa na puno-puno ng ano? Wow, ang ganda naman ng halamanan niya. Puno-puno. Yung tigang na tigang, gusto mong tayo punta doon? May isip mo pa lang, ayaw mo na puntahan eh. Amen po ba? No? So, barrenness, ayaw ng Diyos yan. Ayaw ng Lord yan sa iyo. Ano man yung unfruitfulness na naranasan mo ngayon, ayaw ng Lord yan sa iyo. Gusto niya kasaganaan sa buhay mo. Amen. Walang dating, walang kabunga-bunga.
puro lang bunganga. Ipapakita at iparanas ng Diyos sa iyo na siya ay kaya niyang gawin ang gawing puno puno ng pagpapala at natutuyuan mo at tigang mong buhay. Tigas nun, tigang ha. Sobra pa sa tigang yun. Sobra pa yun sa sitwasyon natin. Pero ang Diyos ay totoo sa ating buhay. Amen po ba? At lastly, number 4. At bibigyan kayo ng mahabang buhay. Bibigyan tayo ng habang buhay. Hindi yung buhay na nakaratay ka naman sa sakit na karamdaman. Kundi, gaganapin ng Diyos ang buhay mo ay buong hininga mong siyang mapaglingkuran. Amen po ba? Amen po ba? No? Sa buhay po ni Zaccheo, ito po ay ang panghuli. Sa buhay ni Zaccheo, sabi niya, gusto kong makilala si Lord. Anong ginawa niya? Umakyat siya sa Luke chapter 19. Umakyat siya doon. Inaantay niya si Lord. Saan kanin? Kailan kaya dadating si Lord? At yung desire ng puso niya ay tinago ng Diyos. Out of the many na nandun, nakikipagsiksikan kay Lord, tumingin si Lord kay Zaccheo. At ang sabi niya, baba ka dyan, anak. Pupunta ako sa bahay mo. Pupunta ako sa bahay mo. Pupunta ako sa bahay mo. This time around, para ka bang si Zaccheo? No one understand this. Ang mata niya ay nasa sayo. Ang Diyos ay nakatuon sayo. From the beginning until now, ang Diyos ay nakatuon sa atin. Sabi niya, anak, baba ka. Ito ang response ng Diyos kay Zaccheo. No? Ito yung desire ng Diyos. Kanina sabi doon, Exodus chapter 28 verse 5. The people must build me. Ang sabi niya dito, I must stay. Yun ang puso ng Diyos sa iyo. Gusto kitang panahanan. Gusto kitang pagpalain. Gusto kitang ganito. Gusto kong ganyan ang maranasan mo sa buhay. Hindi lang puro galit po, tinanakit at tinagpis. Hindi lang puro hirap. Kundi gusto kong maranasan. At ano ang response ni Zaccheo? Sabi niya, Lord, sa verse 8, but Zaccheo stood up and said to the Lord, look, Lord, here now I give half of my possession to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Jesus said to him, at ito ang reply ng Diyos. Hallelujah. Sabi niya dito, today salvation has come to this house. Lord. Sabi ng Revelation 3:20, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and I will dine with him and he with me. God is dwelling in this house. Tayo po'y tumayo. Thank you, Lord Jesus. Ang buhay mo ba ngayon ay parang bahay na dumaan sa matinding bagyo at ito'y luray-luray na? Konti na lang sasabihin mo, ito na lang ang mahawa ko pag ito ay natanggal pa. Wasak ang bahay ko. Ikaw ba yun, kapatid? Or ikaw ba yung klase ng bahay na, ay, kaya, kontento, kaya ko pa. Ang tanong ko, hanggang saan ka tatagal? Amen po. Ang buhay mo ba ay parang nagtatanong ka na lang, Lord, anong kasunod?
Umiikot-ikot ka na lang nang di mo alam kung ano gusto mong gawin sa buhay. Pumapasok ka sa iba't ibang relasyon. Pumapasok ka sa iba't ibang relasyon para lang mapunan ang hindi naman kayang punan ng bahay lamang. Kailangan manahan ng Diyos sa buhay mo. Ang buhay mo ba ay sugat-sugat? Nasugatan ka ba ng kahapon mo? Nasugatan ka ba? May nag-reject ba sa'yo? May nang-iwan ba sa'yo? Kayang hilumin ng Diyos ang iyong mga sugat. Amen po ba? Sabi niya dito, and today, salvation has come. We need to believe and receive and have faith. Hallelujah. Pikit po natin ating mga mata. This time around, kayo po ba ay dumadaras ng ganyan? Lord, binabagyo ako. Lord, yung buhay, yung bahay, yung buhay ko, Lord, binabagyo. Konti na lang, Lord, konti na lang. Bibigay na ako, Lord. Gaanong tali ko man para hindi tuklapin ng hangin ng buhay ko at padparin kung saan niya gusto. Pero Lord, lalapit ako sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Sa tingin mo, ang layo-layo mo na sa Panginoon. Halika. Inaanyayahan ka ng Panginoon. God is here. Hindi siya nananahan sa material na bagay. Hindi siya nananahan sa istruktura. Hindi siya nananahan sa mga temporaryong bagay. Ikaw ang pinili ng Diyos. Narinig natin ang mga salita ng Diyos. May dadalhin ka sa kanyang harapan. May bibitawan ka sa umagang ito na siyang bit-bit mo. God wants to dwell in His house, and we are His temple. Tas mo yung kamay mo. Be like Zacchaeus. Hindi niya kayang bilangin ang yamang meron sa kanya. Yung lahat ng na-accumulate ni Zacchaeus, wala sa atin. Prestige, title, wealth, wala tayo niyan. Ang meron sa atin, wala kay Zacchaeus. Kaya si Zacchaeus, nung narinig niya ang pangalan ng Panginoong Jesus, hindi siya nag-atubili. Ganyan tayo. And do not allow Jesus na lagpasan ka niya, sapagkat marami ng panahon kumatok ang Diyos sa puso mo. Pero pinalalagpas mo siya. Sa umagang ito, sinasabi niya sa iyo, halika anak. Hindi siya namimili ng kanyang minamahal. Sino ka man, ano ka man, dahil sabi ng Lord, na parito siya para sa mga magnanakaw, na parito siya para sa mga makasalanan, na parito siya para kay Zacchaeus. And be like Zacchaeus this morning, na nakita ni Zacchaeus ang wala sa kanya, si Kristo. Nag-struggle ka today, come. Lapit po kayo. Nababahala ka, nabibigatan ka, napapagod ka sa buhay mo.
sa sitwasyon mo ngayon, lahat ng nais na magpa-pray over, come. May i-release ang Lord. Ang gagawin mo lang, your part, dadalhin mo sa harap ng Diyos ang lahat ng kabigatan mo, lahat ng dalahin mo, lahat ng karamdaman mo. God is willing to heal you. God is willing to bless you. Yes, taas mo yung kamay mo. Dalhin mo, mag-apura ka. Huwag kang papayag, be like Zacchaeus, para makuha niya yung atensyon ni Kristo. Kahit na ang liit-liit niyang tao, ang pangit-pangit niya, kahit ano pa siya, nag-apura siya na umakyat sa puno. Dalhin mo sa Panginoon, dalahin mo. Uuwi kang malaya. Uuwi ka na magaling. Hallelujah! Praise the Lord! At nga po, sa mga nasa online viewer natin ngayon, pinangungunahan ni Pastor Dong at ang ating mga pastor sa ibang bansa, Pastor Samuel. At ang mga kasamaan namin dito na nanonood, Josephine Gatok, Jonah Gatok Santos, at ang aking kapatid, si Brother Marnie Labarias. Katulad ko, alam ko, ipinagpala kayo sa napakagandang mensaheng napakinggan natin sa araw na ito. Yung God's my dwelling place, ano po? Tunay nga na wala nang iinam, wala nang sasarap na nasa atin ang Panginoon Diyos. Tunay nga na ang Diyos sumasa atin, para sa atin, kasama natin. Sabi nga po ni Pastor Harold sa kanyang tatlong punto na ibinigay. Sa unang punto po, God's desire is to dwell with us, to commune with us. Hindi po ba? Saan ka pahanap? Mismo po ang Diyos ang may mataas na pagnanasang sa ating manahan. Ang kasabikan niyang tayo'y madinig na kausap-usap niya. Hindi po ba? God's desire is to dwell with us, to commune with us. Hindi po ba? Sa pangalawa po kong punto ni Pastor Harold, a house is built by hands, but a home is made by heart. Hindi po ba? Ang puso natin, sa puso natin, dito nananahan ng Panginoon. Hindi po ba? Ang sabi po nga ni Moses, hindi na ako tutuloy. Wag na lang, kung di mo ako sasamahan, kung ang iyong presensya ay wala sa akin. Di po ba? Tunay nga na napakabuti at napakadakila ng ating Amang Diyos. Binigay niya ang nag-iisang anak niya upang sa atin ay manahan. Di po ba? Tayo itubusin. Yung pangatlo po na kanyang punto ni Pastor Harold, from temporary dwelling to eternal home. Di po ba napakasarap? Doon sa inihanda ng ating Amang Diyos, magmula dito sa ating pananahan niya, sa ating puso, doon naman sa tunay na inilalaan niyang tunay na tahanan natin, eternal na tahanan natin na nihanda niya. Hindi po ba? At tunay nga na ang sino mang nasa Diyos, ang sino mang sa Kanya'y kumilala at tumanggap, hindi lang tayo basta Kanyang paninirahan, hindi lang niya tayo basta paghaharian, kundi kasama niya natin siya sa tahanang inihanda niya doon sa paraisong kinlalagyan na niya. Hindi po ba? Nawa yung mensaheng natanggap natin ngayon, hindi lang tayo ang makaranas ng mga bagay na ito nang ipinangako ng ating Amang Diyos. Nawa
sa ating loob ng pamilya, sa ating mga magulang, kapatid, sa ating mga inaabot. Maranasan nila sa buhay nila kung sino yung na pwedeng mapa sa kanila, na manahanan sa kanila. Ama, salamat. Idinudulog ko po sa iyo ang bawat pamilya ng mga kapatiran ko na kasalukuyang ding kasama naming nananambahan ngayon through online. Salamat po, Panginoon, sa kinilalagyan nila Pastor Samuel, Pastor Salve, Sister Ninyalga. Salamat po, Panginoon, taningalod na patuloy na gamitin mo rin sila sa kanilang lugar na kinilalagyan. At marami pang maabot po, Panginoon. Maihatid po, Panginoon. Makasalo mo po, Panginoon. At dito po, Panginoon, sa mga kapatiran namin nandito, kasamang nanonood, sila Tikasing, si Ella, Josephine Gato, si Marnie Labarias, at Panginoon, lahat ang kapatirang kasalukuyang nananambahan sa sanktuaryo ngayon, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, salamat. Patuloy na ikaw ang maghari sa amin, sa kanila po, Panginoon. At tunay nga po, Lord, maranasan ang buhay na sapat. Sagana po, Panginoon, sapagkat ito ang iyong ninais po, Panginoon, na iyong pinananahanan. Kailanman, sabi nga po kanina sa aral, ay hindi magkukulang, hindi makakaranas ng pagkabaog, pagkadahop, hindi magkakaroon ng anumang karamdaman. Salamat po, Panginoon. Salamat na ikaw na nananahan sa amin ay higit na makapangyarihan kaysa sa Kanya na nasa mundo, Panginoon. Biyaya at pagpapala po, ang dalangin at hiling po namin po sa bawat isa. At tunay nga po, Panginoon, ang aming puso, ang puso ng bawat isa ay patuloy na maging kalugod-lugod, karapat-dapat na iyong panahanan. Hiling at dalangin po namin na patuloy po na dalisayin mo ang aming puso. Maging karapat-dapat po kami, Panginoon, na makaniig ka, makausap ka, sambahin ka at luwalhatiin at itaas sa aming buhay. At masasabit makikita ng aming mga kapwa na kasalo ka namin sa tahanang ng aming puso. Muli, maraming salamat. Pagpalain po tayong lahat. At tunay nga, magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo upang sambahin, papurihan ang Panginoon Diyos na buhay. Purihin ang Diyos. Amen.